Pag-usapan pa natin ang libreng sakay programa na ito ng Marikina City kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, may target na ba kung kailan na arkada ang programang ito at baka may pahapyaw ka kung saang ruta dadaan? Actually, Pops, kahapon lang nilabas ng Marikina LGU yung meron ng libreng sakay gamit nga itong mga e-jeepneys na ito, Pops. And doon sa ating pagtatanong, meron tayong mga nakuhang onting detalye pero so far kasi, Pops, hindi pa kumpleto. Pinag-aaralan pa nila yung mga ruta kung saan daw marami talaga magbe-benefit na ano. Pero may mga nakuha tayong listahan pero wag muna daw sabihin muna, Pops. Pero mga ilang siguro main thoroughfares sigurado sa Marikina. Tama ka dyan, Pops. Main thoroughfares, pati yung mga concentrated areas, yung mga nakita tayo, mga terminals, mga pero short yun sigurado. Yun sigurado, Pops. Mga short distances lang naman from at within Marikina lang yung ikot ng mga e-jeep na to, Pops. Okay, Ivan, sino naman ang mag-ooperate o magmamaneho nitong mga e-jeepneys? Actually, Pops, LGU employees yung magmamaneho ng mga e-jeeps na to, no? Tinanong nga natin baka may mga mga jeepney drivers na lumapit sa Marikina LGU na baka gustong magmaneho ng mga e-jeep na yun. Pero so far ngayon, Pops J, no, ang magmamaneho kasi nito mga employees ng Marikina LGU. So, yung mga dating nagda-drive ng mga coasters, ngayon sila muna yung magpapasada nito habang hindi pa daw umaandar yung mga coasters nila, Pops. Ang lalaki nito, parang minibus, no? Mga minibus. Para sa mga commuter, paano ba malalaman kung libreng sakay yung masasakyan nilang jeep? Actually, Pops, itong mga e-jeep na to, anim na iikot sa Marikina. So, anim pa lang initially. Anim pa lang initially, Pops. Saka, madidistinct naman, no? Compared do sa mga... Ilan ang laman ng bawat jeepney? Sa isang jeepney, Pops J, technically nasa 24. Ang dami. Ang kasya, no? Hindi pa dyan kasama, Pops J, yung standing. Pero I don't think na magpapastanding sila sa loob ng e-jeep na to, no? So, all in all, Pops J, 24 yung kaya isakay ng e-jeep na to. And yun nga, Pops J, no? Solar power din. So, bukod nga dun sa i-charge siya mano-mano, nakakatulong din yung solar power doon sa pag-arangkada nga ng mga e-jeepneys na to, Pops J. Ayun. Okay, may jeepney drivers na nalungkot dahil magkakaroon pa sila ng kompetensya. No, aagaw pa sa pasahero, kakarampot na nga lang ang kanilang kita. Anong sagot ng LGU? Actually, Pops J, ang sagot nila dyan, rush hour lang naman at augmentation lang naman daw ito. Doon nga sila kikita sa rush hour. Pero yun nga, Pops J, no, limited kasi yung capacity ng mga e-jeepneys. So, dagdag tulong lang naman daw ito talaga technically doon sa mga commuter. So, nasa 24 per bus yung kasya, not necessarily naman. Lahat ng pasahero pipiliin, no? So, may mga jeepneys naman daw, may mga tricycle routes. So, yun yung mga pwedeng sakyan pa ng ilang mga pasahero. May nabanggit bang Marikina LGU kung may tulong silang ipapaabot dito sa maapektuhan? Namely, itong mga jeepney drivers, mga tsuper. So far, actually, Pops J, ang pinopromote nila is yung mga kapatid natin na medyo may budget naman at kayang maglabas ng cash, piliin pa rin naman daw yung mga pampublikong vehicle, no? Especially ngayon nga medyo mahal yung presyo ng petrolyo at talagang masakit sa bulsa, lalo na yung mga jeepney drivers nating mga nakausap, no? Talagang napapaaray, lalo na nasa 150 pesos na, Pops J, yung presyo ng diesel. So kung kaya naman daw at may mga budget naman, piliin pa rin naman daw pati sumakay ng mga tricycle. Ito kasi, Pops J, itong solar e-jeep na to, dagdag tulong lang daw, Pops J, ito sa mga commuters natin. Since yung marami kasi, Pops J, yung mga dating nagdadala ng sasakyan, pinipili na lang mag-commute lang yan. kasi medyo mahal na yung mga produktong petrol ng Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.